Hirapan daw pumasok sa trapdoor. Orient sila na sa tuwing kakain, doon lang sa loob ng kulungan. At masisipag rumonda dati, nakakaisang oras. Pero ngayon, naging tamad na lahat. Ano daw bang pwedeng gawin? Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolof TV. And for today's video, magpapa-love flight nga tayo ngayon. Dahil babatakin natin sila. Dahil malapit na talaga ang training para sa summer race. At, uy, nagkapunta yan dyan. Paano ka napunta dyan? Pasok na. Pasok ka na. Yan. At syempre, mga kalapatids, i-update ko kayo sa kalagayan ng ating mga alaga dito. At susubukan din natin sagutin mamaya yung ilang mga katanungan. Time check muna tayo mga kalapatids. 7:11. 7:11. Ayos ah. So, bubuksan na natin to mga kalapatids, yung ating baratang release door. Ayan. Tumahos na sila mga kalapatids. Nagkabangga pa. Ayun. Meron pa. May natira pa. Lipad. Ayun. Lumabol mga kalapatids. Iiwan kasi. Ayun nag-iisa. Kasi napapansin ko mga kalapatids, itong mga ibon natin na to, hindi sila mahilig mag-ikot dito sa kulungan natin. Yung iikot muna. Ranging agad. Ganun agad ang diskartihan nila. Ayun sila mga kalapatid, nasa taas 5 sila. Naiwan yung isa. Kasi nga, huli-huli. Anyway, dito muna tayo sa ating baratang kulungan mga kalapatids. Sisilipin natin ngayon yung kalagayan ng ating mga alagang inakay. Ito mga kalapatids, medyo malalaki na sila. Bibilid natin to sa araw mga kalapatids para sa ganun makakuha naman sila ng vitamin D. Sa mga nakaraang episode nga mga kalapatids na kanyubi, pinag-usapan na natin yan, yung pagbibilad sa mga inakay, kung ano yung nakukuha nila dyan at paano nakukuha dyan yung vitamin D. So ilalagay ko na lang yung link ng episode na yun sa description. Panoorin nyo na lang mga kalapatids na kanyubi. Check natin yung mga dumi. Okay naman mga kalapatids. Siyempre pasintabi sa mga kumakain at nag-aagahan dyan. Buong buo mga kalapatids, dahil yan sa kombinasyon, combo ng grits at saka ng ating bagong gawang probiotic. Tamang-tama, hindi pa masakit yung sikat ng araw. So bibilad muna natin dyan yung ating mga alaga. Lalaki na agad nila Mamaya titignan ko yung aking record kung ilang araw na to, para nang sa ganun mapaghandaan natin yung singsing. Kasi napakahirap niyan mga kanubi pagka hindi nyo tinandaan kung kailan sila napisa. Tapos mabilis lang lumipas yung mga araw, and then pagka naisip nyo, ay sisingsingan ko pala, tapos wala na, malaki na yung paa, mahihirapan kayo magsingsing o kaya masasaktan yung inyong mga alagang inakay. So maganda talaga inire-record nyo kung kailan sila napisa. Pwede na! Then kapag 6 or 7 days na simula nung napisa, pwede nyo nang singsingan. Depende yun mga kalapatids na kanyubi kung malaking ibon yun. Minsan pag malaki yung ibon, pwede mo nang singsingan ng 6 na araw. Pagka medyo maliit-liit na ibon, 7 araw sisingsingan mo. Pagka humigit ng 7 days mga kalapatids, naku, asahan nyo, mahirap ng singsingan yun. At masingsingan man, may posibilidad na masaktan at masugatan yung ating mga alagang young bird na hindi naman natin gustong mangyari. Kaya yun, nabanggit ko lang mga kalapatids para sa kabatiran. Update tayo dito mga kalapatids sa ating mga breeders. Ito hindi yan breeder, kinulong ko lang yan dyan kasi nga tamad lumipad. So mamaya pag-uusapan natin yan. Bad news tayo dito, meron siyang one eye cold. Etong isa, yung hen na yan na naglilimlim. Pero mukhang okay na, mukhang dumilat na yung mata niya. Binigyan ko na yan ng gamot nung nakaraan. Kasi nga inahabol ko na gumaling siya bago mapisa yung kanyang itlog. Dahil nga magsusubuyan. And then pagka nagsubuyan na may sakit, malaki ang tsansang mahawa at mahawa niya yung inakay. Lalo-lalo na yung mga inakay na ganun, wala pang immunity yun, mahina pa resistensya nun. Kaya siguradong mahahawa, at pagka nahawa, nagkaroon ng sakit, malaki ang tsansa na alam nyo na mga kalapatids ang kahinatnan. Kasi nga napakahina ng resistensya ng mga ganun. Umaasa lang yan sa crop milk na binibigay ng kanilang mga magulang na naglalaman naman ng mga antibodies o mga pangontra sa mga infection. Dito naman tayo, ito yung susunod na mapipisa mga kalapatids. Ayun nga, wala pa rin tayo hanggang ngayon balita kung kailan magkakaroon ng singsing.
sa aming club para sa SDR 2024. Kaya hindi ko pa alam ang plano dito sa mga itlog na to at saka dito. At kung sakasakaling madelay nga yung pagdating ng ating SDR 2024 ring sa club namin at commercial ring yung maisuksok ko dito sa mga to, pamimigay na lang natin to mga kalapatid. Kung hindi magkakaproblema itong dalawang to, so 4 yan. Itong dalawang inakay na to mga kalapatids ay unang painakay natin dun sa ating ibon na panlipad sana sa south, na hindi nga natuloy dahil sa kalagitnaan ng liparan ay nagkaroon siya ng problema, kaya hindi na rin natin siya isinampa. Bali nga yung tatay niyan ay blue check na anak nito ng ating old line Homer tsaka ng Taiwan na yan na naglilimlim. So yun ang bloodline ng tatay niya. Samantala yung nanay nga nila na ipinaris natin doon sa ating ibon ay gift bird sa atin mula sa ating club coordinator na si Sir John Eric Perin. So sir, shout out sa iyo. At PM ka lang pag may ring na, dadaling ko na yung probiotics mo. Ang naglalarong dugo dito ay Biberman Stitch dun sa nanay, tapos yung sa tatay niya yung old line Homer na Taiwan. So yan ang dugo niyan, kaya lang hindi pa nga natin alam kung anong timplada niyan. Dahil nga siyempre mga inakay pa, hindi pa natin alam kung ano yung kanilang kakayahan at kung yung kanilang potential. Excited din ako dito sa unang painakay nga na ito. Kaya lang pagka naisipan ko na ipamigay ito mga kalapatids at nasuksukan ko ng commercial ring, ipamimigay na lang natin ito mga kalapatids. So yun, abang-abang. Kaya yung mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe, naku, mag-subscribe na kayo. At i-hit nyo ng notification bell para nang sa ganun, updated kayo kapag meron tayong mga bagong upload dito lang sa ating munting channel. Alright, hayaan lang natin sila dyang mabilad. And then, yun, lumipad yung ating isang ibon. A few moments later. Dito naman tayo sa ating kulungan mga kalapatids. Yan, nalinis ko na yung ating sahig. Reasonably clean pa rin mga kalapatids. At ibinalik na rin natin yung dalawang inakay dito. Siyempre titiyakin natin na may laman tong kanilang patukaan kasi napaka-importante. Ayan mga kalapatids, tignan nyo, ubos oh. Ubos na ubos ang ating pagkainan. So lalagyan na natin yan. Ito mga kalapatids na kanubi. Ito breeder mix. Lagyan ng breeder mix. Tapos nilalagyan ko ng konting Integra. So ganyan lang. Pagka nagsusubo, nilalagyan ko ng Integra pellets. Integra tuloy. Ilagay ko na to dito mga kalapatid sa taas. Ayan, pasensya na kayo. At wala akong cameraman. Ayan. So, ilagay na natin dyan. Pagbalik ng kanilang magulang, all set na sila. Putukaan na lang yan. At siyempre dito sa ating flyers mix yung bibigay natin dyan. Para hindi naman maapektuhan yung kanilang pagronda. So yun mga kalapatids, habang wala pa yung ating mga alagang flyers at bago tayo magpakain, sagutin na natin yung mga katanungan ng ilan sa ating mga kalapatids na kanubi. Pero disclaimer uli, hindi tayo eksperto, hindi tayo henyo, hindi tayo veterano sa pag-aalaga ng mga kalapate. Ang atin lang ibinabahagi ay base na rin sa ating mga magagandang karanasan at mga natutunan din sa pag-aalaga. Okay. So ito mga kalapatids, yung tanong ng ating isang kanubi, ang sabi niya nahihirapan daw pumasok sa trapdoor yung kanyang mga alagang flyers. So meron na tayong ginawa dyang video sa mga nakaraan, pero banggitin na rin natin para dun sa kapakanan ng ating kalapatids na nagtatanong. Maraming factors na pwedeng maging sanhi bakit ayaw pumasok sa trapdoor. Pwedeng hindi trained na pumasok dun sa trapdoor, hindi siya naturuan kung paano pumasok sa trapdoor. Pwedeng natatakot silang pumasok. So napaka-importante, bata pa lang ma-orient na sila na ganito pumasok sa trapdoor. Papasok lang yung sa trapdoor ng may trapdoor kapag halimbawa gugutom, no choice sila, survivability na ang naguutos sa kanila. So yun mga kalapatids, kailangan trained yan na pumasok sa trapdoor. Ikalawa, baka overfeed, baka masyadong maraming napapakain. Tapos isa pa, baka nakakakain siya dun sa labas ng kulungan. So siyempre pagka ikaw ano pang hahanapin mo, busog ka na, nakakakain ka naman. So ba't ka papapasok, di ba? Pupwesto ka kung saan mo gusto. So kailangan ganyan, dinidisiplina mga kalapatids. Huwag ka magpapakain ng kalapating flyers sa labas ng loop mo para nang sa ganun ma-orient sila na sa tuwing kakain doon lang sa loob ng
kulungan at papasok sa trapdoor. Isa pa, huwag mo i-overfeed. Yun nga, kasi mahirap pasunurin yan. Makakasanayan yan. Titigas ang ulo niyan. So balikan mo na lang, kalapatids, yung ibang pang mga bagay para mapaamo o mapapasok sa trapdoor yung ating mga alagang pliers. Doon naman tayo sa isang katanungan ng ating isang kalapatids na sabi niya, paano daw yung mga ibon niyang pliers dati ang sisipag, halos pag rumonda inaabot ng 1 oras, pero ngayon na nagkakaedad tumutumal na lumipad at nagiging tamad. So yun, sagutin natin to mga kalapatids. Natural lang sa ibon na kapag bata talagang masipag lumipad yan, nagro-ronda yan dahil ine-explore nga nila yung kanilang kakayahan at yung kaya nilang gawin. So playful pa yan, minsan nag-a-acrobat pa. Ganun talaga yan mga kalapatids. Likas yan sa mga alaga nating kalapate. Pero kapag nagkakaedad kasi, ang nagiging problema niyan ay nagkikicks in na sa kanila yung breeding instinct nila na mag-aasawa sila, magpapare sila, at yung pagiging territorial nila. So yung iba, binabantayan nila yung kanilang loft. Yung iba naman, binabantayan nila yung gusto nilang pares o yung pinaparisan nila. So may mga ganun mga kalapatids. O pwede ring may sakit, hindi maganda yung pakiramdam. Pero kadalasan yan, dun yan pagka nagkakaedad, tumatamad ng rumonda dahil nga dun mga kalapatids sa mga factors na yon. At siyempre pagka may naglilimlim, ayun, hindi talaga masyadong maglilipad yun, lalo na't mabigat dahil nga punong-puno ng crop milk o pagkain yung kanilang sikmura dahil nga nagsusubo. Pero kung sakasakaling wala pang pares mga kalapatids na kanyubi, tapos nagtatatamad na, baka nanliligaw na, baka may pinopormahan, o baka nagte-territorial siya. Yan kasi ang nakikita kong isang malaking problema kapag magkasama yung babae at yung lalaki sa kulungan, sa flyers loft. So nagkakaligawan sila, tapos pagka nagkaligawan, ang nangyayari yun, napopokus na lang sila dun sa pagpaparisan nila at hindi sila rumuronda. Kaya maganda talaga kung mayroon kayong space, paghiwalay nyo yung babae at lalaki para nadidisiplina ng maayos yung inyong mga alaga at hindi rin makokontrol din yung pagdami nila. At syempre pagka lumilipad na mga kalapatids, titignan nyo kung sino yung tamad lumipad. Baka kasi mayroong dun sa grupo may tamad lumipad, kahit isa lang dun, pag lumipad silang lahat at nagdapo yung tamad na yon, maggagayahan na yan. So dun na puputol yung kasipagan ng iba hanggang sa madadamay na rin sila, makakasanayan, damay-damay na, nagiging tamad na lahat. Isang halimbawa dyan, etong ibon na to na nasa inyong harapan, ayan, yung barako na yan, walang pares yan, pero dahil nga nasa edad na siyang magpares, kumbaga tinutulak siya ng breeding instinct niya na hoy makipagpares ka na. So ayan, pinaparisan niya itong blue bar na to, na bata pa naman pero nasa na yata to, 3 to 4 months. So na yan, pwede nang makipagpares yan mga kalapatids, at nagkakamabutihan sila nito. Kaya ang nangyayari, yung tamad kasi to yung ganitong bloodline hindi ganong rondahin, pero rumoronda din naman, hindi lang siya nagtatagal kumpara dito sa bloodline nito. Talagang masisipag rumonda etong ganitong ibon. Kaya pagka nagpaparisan sila, imbis na rumoronda to, dahil masipag rumonda to, nadadamay siya mga kalapatids. Kaya ayan, kinulong ko dyan siya mag-isa kasi nga dinadamay niya. Pag sumama siya sa ronda, sasama. Pero mga ilang ikot lang, ayun, siya unang dadapo, then gagaya na yung iba. So yun ang nagiging problema. Kaya huwag kayong matakot na mag-separate o maghiwalay yung mga ibon na hindi ganong rondahin mga kalapatids, o yung tamad, kasi madadamay at madadamay yun. Pagka medyo nagpaparis na, ganun talaga ang problema. So diskartehan nyo na lang, nasa sistema nyo naman yan. Kayo nakakaalam ng sitwasyon nyo, ng mga materialis nyo. Ang mahalaga, hindi magkakadamayan ng katamaran, kasi pagka nagkadamayan yan, may papamana nila yan sa mga young bird na susunod. At yun, magiging ganun. Ang hirap sawatahin. Kaya pag may nakikita kayong hindi masyadong magandang nangyayari sa inyong kulungan na naapektuhan yung inyong sistema, kayo na gumawa ng mga pamamaraan. So yun, sana nakapagbigay tayo ng idea at tips dun sa ating kalapatids na mga nagtanong, at na nakakuha sila ng kahit pa paano kasagutan mula sa atin. Hindi naman tayo eksperto. So yun mga kalapatids, andito na yung ating mga alaga, at kumalampag na nga yung ating bubong. So pakakainin ko na to, hindi ko na patatagalin dahil
alas 8 na rin at marami pa tayong gagawin sa buhay na ito. Alright mga kalapatids, so sa susunod na episode susubukan nating mag self-toss ulit mga kalapatids, dahil nga kailangan na talaga natin pagpagin yung ating mga alagang young bird. Kaya samahan ninyo ako mga kalapatids na ka-newbie, tutok lang dito sa ating muntin channel. At ikaw, kung nanonood ka na hindi ka pa nakapag-subscribe, nakapag-subscribe ka na, baka naman pakihit mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa ginagawa nating mga pagkukwentuhan. Paki-like, comment, share na rin ang video kung yung nagustuhan, para sa ganun ay marami pa ang maabot ng ating programa. At pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan syempre ng kaalaman. So paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Bye-bye!